Oh, lamig. Oh, grabe. Lamig. Oh. May mga nagtatanong about dun sa paano daw kapag umalis ng naka-close working permit. Sabi nung mga nagko-comment, "Sir, paano mangyayari doon mga close working permit na umaalis? And then makakahanap pa ba ng panibagong employer yon? Sir, paano yon? Makakapagtrabaho ba yun sa iba? Close working permit nga." And then sabi naman ng iba, paano yun mag-a-apply ng PR in the future? And then ang tanong naman ng iba na mga nababasa ko, hindi ba pwede yung close working permit nga hindi na yun pwedeng magtrabaho sa iba, kailangan doon sa specific employer lang. At sabi nga nung karamihan magkakaproblema yon sa future application doon ng PR, or baka mapauwi, mga ganon. So wala silang idea. Sa totoo lang, nakalagay naman yan sa working permit natin na yung terms and condition, nakalagay nga doon, if you are a close working permit, you need to work at a specific employer only. Pero gaya nga nasabi ko sa inyo, maraming nangyayari dito na hindi na nasusunod. Hindi ko nasasabihin sa inyo, pero napakarami ko nang nakausap dito. Ilang subscriber na natin yung mga nakausap ko one by one na mga naka-close working permit. Pero ang nangyayari, dahil wala silang choice, karamihan sa kanila hindi sumasapat yung sahod, karamihan sa kanila naabuso ng employer, so umaalis sila, naghahanap sila ng panibagong employer. So ang nangyayari, nakakapagtrabaho sila kahit wala pa yung kanilang panibagong working permit. Grabe ang lamig. Wala pa masyadong snow yan pero yung hangin, grabe, magpo-frozen yung katawan mo sa lamig. Set up na ulit tayo. Kailangan natin pindutin to flash para ayan, mag-flash to para yung mga dumi nila pumunta lahat dun. Oh, let's go, vámonos, muchachos. Ang lamig. Katatapos lang naming mag-milking, yung lamig dito, grabe, kahit walang masyadong snow. Ayan nga pala guys, kinuha na yung gatas Ito yung ginatas ng umaga, ito yung kanina ngayon Ito yung ginatas ng umaga. Ayan, pinick up na. Ayan. So ganyan kinukuha yung gatas dito sa amin. Tangke-tangke, truck-truck. And then dadalhin sa planta, doon ipaprocess para ilagay sa mga galon. Kami, milking lang kami ng mga baka. Tanyo. Oh, ang lakas ng ng hangin, napapalad yung mga snow. Ayan po.
Oh, yun ang kagandahan lang dito. Hindi masyado makapal. Hindi masyado nag-snow. Pero yung hangin, grabe. Ang lamig. Nakakatigas ng kamay. Tanyo yung snow, nagliliparan na. Oh, wala din dito sa dinadaanan ko. Pero nagtigasan na lahat yung mga liquid. Grabe, maninigas ang kamay mo talaga dito. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Talagang hindi ko na rin kaya. At pag ganito na kalamig, yan, binababa na yung roll up. Tsaka itong mga trapal, binababa na yan para hindi pumasok yung lamig. Nadito pa naman yung mga calves, yung mga batang baka, yung maliliit. Dito nakalagay yan. Hindi natin makakakwentuhan ni server. Nakasara din siya ng ng roll up. Dito lagi yung naka-duty. Tapos dito ko dinadaanan. So, uwi muna tayo guys. Napakalamig talaga. Grabe. Ayun dito nagsiksikan yung snow. Kasi sa may isang area lang na pinupuntahan yung snow dahil lakas ng hangin. Yan. Bumabagsak na naman. Grabe yung sasakyan ko. Kapal na ng snow doon sa gilid. Ilalim. Oh my god, ang kapal. Kaya nag-yelo na. Oh. Ayun na. Kapal. Puti-puti na. Ay. Pahinga na muna tayo. Lamig. So yun yung madalas na tanong ng karamihan. Ano ang mangyayari kapag dun sa mga close working permit na umaalis? Dahil marami naman talaga yung mga nababalita na naka-close working permit, umaalis sa employer, meron namang nali-lay off, meron namang mga valid pa yung mga working permit nila, lumipat na ng ibang employer. So marami pa. Marami ako nababasa na tanong about sa close working permit. At karamihan diyan, ang iniisip nila, sir, paano yung pag umalis ng close working permit? Hindi naman pwedeng magtrabaho yun sa iba. Sir, paano yung kapag lumipat ng valid pa yung working permit? So magkakaproblema yun sa future application niya. So sobrang dami. Marami ang mga hindi alam kung ano yung mga nangyayari do sa mga naka-close working permit. Pero gaya nga ng nasabi ko sa inyo, napakarami ko pong nare-receive na email na pagkahaba-haba, isineshare nila yung mga sitwasyon nila at pinagdaanan nila. And at the same time, may mga nakakatawagan ako ng one-on-one, sineshare nila yung mga sitwasyon nila, pinagdaanan nila. At marami din pong mga nababasa tayo sa comments, nagme-message sa atin. Kaya nagkakaroon po tayo ng idea. And at the same time, may mga personal po tayong kakilala na gano'n yung pinagdaanan. Isang halimbawa na po dyan yung dati kong nakasama na meron siyang 3 valid na working permit. So nagtaka ako, sabi ko, pwede ba yun? Valid pa yung unang working permit niya, and then yung ikalawa valid pa rin, hanggang sa yung ikatlo, yung pinaka-latest is valid pa rin. So sabi ko, pwede ba yun? Na valid pa yung unang working permit mo, and then may issue ka ng pangalawang working permit at may pangatlo pa. So tinanong ko yung naging sitwasyon niya. So dahil nga hindi daw niya gusto yung unang working permit niya dahil may abuse, so nag-apply siya, nakakuha siya ng panibagong employer, na inisyuhan siya ng LMIA, and then na-approve yung panibagong kanyang working permit. So dalawa na. And then dahil magkakilala yung dalawang employer ng unang working permit niya at pangalawang working permit, so wala siyang choice kundi maghanap ng panibago pang employer. So nakakuha siya ng pangatlo na employer na nag-issue ulit ng LMIA at na-approve ulit yung panibagong working permit. So meaning to say, valid pa yung una, yung pangalawa, at yung pangatlong working permit niya, yun na yung pinakang ginamit niya. So ang tanong ko nung una sa kanya, nung wala pa tayo masyadong mga idea dito sa mga nangyayari dito, so ano mangyayari niyan dahil valid pa yung 3 working permit mo? Ang sagot daw sa kanya ng consultant, kung ano yung pinakang latest, yun na yung valid. So wala na daw visa tong una, pangalawa, yung pangatlo na yung pinakang valid. So nagkakaroon tayo unti-unti ng idea. Kaya yung mga tanong ko dati na akala ko hindi pwede, pwede pala. Pero kung susundin talaga natin by the book, maliwanag po na nakalagay po dito sa conditions ng inyong mga working permit. Kung nakita nyo, dalawa yung working permit ko. Nakalagay nga po dito kung kailan yung validity ng working permit mo. So kung 2 years to, nakalagay dito, must leave Canada by. Nakalagay po yung date ng ika 2 years or ika 1 year pa man yan kung kailan po yung validity ng inyong working permit.
And sa number 2, ilalagay ko po to sa screen. Unless authorized, prohibited from attending any educational institution or taking any academic, professional, or vocational training course. So nakalagay po dito malinaw, bawal mag-aral. And number 3, not authorized to work in any occupation other than stated. So ito nga po yung sinasabi ko sa inyo na hindi siya pwedeng magtrabaho sa ibang employer. Dito lang po talaga sa specific employer na nakalagay po dito sa inyong working permit. And nakalagay din dito, not authorized to work for any employer other than stated, not authorized to work in any location other than stated. So ito, explain ko sa inyo yung ilang karanasan ng mga kababayan natin na hindi ko na po sasabihin kung sino-sino yung mga nakakausap ko, dahil gaya nga nasabi ko sa inyo, yung mga nag-share na yon ay para po sa inyo na rin, para magkaroon kayo ng idea. Basahin natin yung number 5, not authorized to work in any location other than stated. So may mga kakilala po tayo na yung working permit, for example, is dito lang sa British Columbia, pinagtatrabaho sa ibang province. So hindi na nasunod yon. Sabi ko, pwede ba yon? So sabi ko, mali yon. Okay. And then meron din naman pong mga, ang working permit nila, umalis sila sa kanilang current employer, naghanap sila ng panibagong employer, and then hindi pa nare-release yung panibagong working permit, nagtatrabaho na sila using yung kanilang unang working permit. Marami pong ganyan. So hindi ko po sila masisisi. Bakit? Dahil kailangan nila ng pambayad ng renta, pangkain nila, pang mga expenses nila, pagpapadala nila. So laging ang tinatanong ko nung una, paano yun? Sumasahod sila. Iba yung employer nila na nagpapasahod, iba yung nakalagay sa kanilang working permit. So sabi ko, siguro pwede pag cash. So yun ang iniisip ko, siguro kapag cash, kasi unang-una hindi papasok sa iyong account. Pero hindi eh. Marami din tayo nakikita na mga pumapasok sa account. Marami din tayong mga ganong nabalita at nakausap na, pumapasok sa account mo, hindi naman daw nasilip. So sabi ko, depende siguro. Kung natsambahan ka, kung natimingan ka, siguro pag hindi masyado ay mabusisi yung mag-aasikaso ng papeles mo, siguro yun lagi ang nasa isip ko. Pero hindi po talaga, ang dami kong kakilalang ganon. Lumaya sa employer, gamit-gamit yung kanilang unang working permit, nagtatrabaho na dun sa panibagong employer, pero wala pa yung panibago nilang working permit. And then, anong nangyayari? Sumasahod din sila, direct deposit. So sabi ko, paano kaya yan? Magkakaproblema kaya yan in the future? Ayun po, halos kalimitan at karamihan ng kakilala ko, mga naka-apply na po ng PR at PR na yung iba. So sabi ko, kung susundin natin yung by the book, mali talaga. Mali talaga. Maraming mga nangyayari dito na sabi ko, And then yung mga ibang mga nakausap ko na mga mga kababayan natin, ang sabi nga nila sa akin, Sir Ferds, kinakabahan din ako nung una pero hindi ko alam. Mismong consultant na daw nila yung nagsabi na hindi masisilip yan kasi nga hindi naman daw nag-uusap ang IRCC at saka CRA. So sabi ko, ganun ba yon? So sabi ko, wala tayong magagawa. Kung yun pala yung in-advise ng consultant mo consultant na yan, legit ba yan? Legit daw. Sabi ko, okay. So may mga pangyayari din pala dito na hindi na nasusunod yung by the book. Actually guys, yan ay nasa 5% pa lang yung mga na-share ko sa inyo. Dahil nga na dito tayo sa Inside Canada at syempre hindi naman natin masisisi yung mga gumagawa ng ganyan dahil may mga pangangailangan po yung mga yan kung bakit nila nagagawa yon. At even yung mga kababayan natin na nagsishare nga sa akin ng mga story nila, yung mga pinagdaanan nila, meron akong mga nakausap na ilang taong TNT, 8 years, 10 years, and then naka-apply pa ng PR. So, sobrang dami nilang mga sharing of experiences sa akin ay ayaw ko naman i-share sa inyo kasi nga, mga bagay na mali na nangyari sa kanila pero nagawa nilang itama. Siyempre, kung hanggat kaya nyo na puro tama na lang yung gawin nyo, yun na lang yung gawin nyo. Hindi ko sinasuggest sa inyo na gawin yung mga ginawa ng mga kababayan natin. Siguro hinihingi ng pagkakataon dahil magkakaiba po tayo ng kapalaran. Maring yung iba ay na-abuse ng employer so kinakailangan niyang alisan, takasan. Lately lang po, may nakausap ako na 2 kababayan natin na nasa farm. Yung isa is kababayan natin na babae, nasa dairy farm siya, nagkausap kami. And then isinend niya sa akin yung mga video nung trabaho niya and then yung conversation niya ng employer niya na talagang siya ay may sexual abuse na nagaganap. So sabi ko sa kanya, pwede kang mag-file ng vulnerable open work permit and then nag-file na rin pala siya ng kaso sa police ng sexual abuse pero binabantaan daw siya ng employer niya. So lagi siya natawag sa akin, nakausap ko nga and then nagtatanong kung pwedeng may chance na makalipat siya sa mga farm jobs pa. Kasi sabi ko, since dairy farm experience ka naman, try mo to. May mga binigay ako sa kanyang contacts na baka pwedeng makatulong sa kanya at makalipat siya. Sabi ko kung anong mauna. Kung mauna yung vulnerable open work permit mo or yung employer na may chance na mag-offer sa'yo ng LMIA, so i-grab mo kung ano yung mauna.
Kasi matagal pa parang sa 2 years na working permit niya, parang 5-6 months pa lang siya doon. And then yung isa naman nating kababayan na nasubaybayan ko din, na iba't ibang bansa na yung pinanggalingan niya, Saudi, Taiwan, Macau, and then nakarating siya dito sa Canada, iba yung trabaho niya. So nagko-comment siya madala sa vlog ko, then nakita ko nakalipat na rin siya sa farm. Pero ang masaklap nito, ilang buwan pa lang, parang 1 buwan, 2 buwan pa lang kanyang working permit, sinabi niya lahat sa akin yung pang-aabuso na nagaganap doon sa kanyang employer. Yung mga trabahong hindi na nila trabaho, pinapatrabaho sa kanila, pinaglilinis sila ng bahay ng employer na hindi na nakalagay sa kontrata nila, tapos yung mga oras na sobra hindi na binabayaran. So napakarami. Pero ang plano niya ngayon ay tumakas na rin at maghanap ng panibagong employer. So hindi natin sila masisisi. Kaya doon sa mga kababayan natin na hindi nakakaranas ng ganyan at wala silang idea at sasabihin na mali yan, hindi tama yan, o hindi natin masisisi yung iba nating kababayan. Ika nga, iba yung sapatos nilang suot sa sapatos niyong suot. Maring yung working permit nyo, yung trabahong nakuha nyo, smooth na smooth from the start to finish hanggang naka-apply kayo ng PR. May mga kababayan po kasi tayo dito na iba-iba yung pinagdadaanan. Kaya hindi nyo sila pwede basta-basta i-judge kung bakit nangyayari at nagagawa nila yung mga bagay na ganon. Na naka-close working permit, umaalis, naghahanap ng panibagong employer. Pero yun nga po yung tanong ninyo, anong nangyayari? So ayun po, kahit paano siguro nasagot ko. Karamihan naman po doon sa kanila nakaka-apply pa din po ng PR. Nagiging maayos pa din naman po yung kanilang kapalaran dito sa Canada. So hope na nasagot ko guys yung mga katanungan nyo kung ano yung mga nangyayari doon sa mga close work permit na umaalis, naghahanap ng mga panibagong employer, lumilipat, tumatakas, or kung ano-ano pa. Gaya ng madalas ko sinasabi sa inyo, hindi ko lang masabi lahat dahil inside Canada po tayo. Siguro kung nasa Pinas tayo or hindi na ako dito talaga magpo-for good, baka yung iba pa na mga nangyayari dito may share ko sa inyo dahil hindi naman talaga kasi may iwasan na may mga kababayan tayo na iba-iba yung kapalaran kaya nila nagagawa yung mga ganyang bagay. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. I love you all. God bless. Bye-bye.